Pag ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi katulad ng nakarang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRD kasama yung mga cabinet secretary. Walang puso talaga itong gobyernong Marcos. Matindi po itong ginawa ho ng gobyernong ito sa mga riders. Nakakagalit eh. Para bang ginagawa ho nilang patay gutom ang mga kawawang riders na ito. Mantakin niyo po sa payout, init, pagod, gutom ang inabot ng mga ito. At meron pang namatay na disgrasya dahil sa init ng panahon. Kaya yung ibang mga riders hindi po napipigilang magalit sa gobyernong ito at ikumpara ang Marcos admin sa Duterte admin. At pag-usapan rin po natin itong si Yorme Isko kasi nga marami pong mga bashers na nambabash kay Isko na bumabalimbing na daw si Yorme Isko kasi alam naman po natin noong nakaraang eleksyon ay matindi po ang pagbatikos ni Yorme Isko dito kay Bongbong Marcos. Lalo na po yung 203 billion state tax ni Marcos. Na ngayon nga, nakikita po natin sa lahat ng mga event dyan sa Metro Manila, especially sa Maynila, na magkasama si Isko Moreno at si Bongbong Marcos. Kaya matindi rin ho na pag-usapan natin ho ito. Dahil ako rin ho ay nag-switch to Isko po ako at binuto ko po si Isko talaga. Isa kami, Isko Sara, yung 2022. Maganda po itong pagkakataon na binigyan po ng chance si Isko Moreno ng SMNI na ma-interview po. At ito lumalabas na mukhang binudo lang po ni Yorme Isko itong si Bongbong Marcos. At consistent ang sigaw ni Yorme ay bring PRRD home. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Hindi po muna tayo magsisigaw-sigaw or tawa-tawa kasi nasa malayong lugar po tayo. Wala pa rin po ako sa studio natin. So pagpasensyahan nyo na po ako kung walang mga sound effects at medyo malumanay ang aking pananalita at boses mahina dahil yung kapitbahay natin hindi po natin alam kung ito ay supporter ni Bongbong Marcos. So anyway, pag-usapan po muna natin una itong ayuda. No? Ako ho ay hindi ko nagustuhan yung distribution ng ayuda. I-out po kasi ngayon sa Metro Maynila. I think 4 po na lugar sa Metro Maynila ang merong payout para po sa mga riders. Subalit nakakalungkot, hindi po maganda ang distribution ng payout. Nagmisto lang pahirap pa ho ito sa mga motorista, sa mga riders, imbis na maibsan ang kanilang kahirapan dulot ng krisis ng ating ekonomiya ngayon under Marcos admin, lalo pa pong nabigyan ng napakalaking problema at kalbaryo pa ho ang inabot ng mga riders, ng mga kawawang riders. Walang puso ang gobyernong ito. Panoorin po natin yung kuha ng GMA7 na talagang drone shot kung saan ay nakunan yung napakaraming pila diyan sa Quezon City Circle at sa iba-ibang area. Narito po. Kita mula sa himpapawid ang haba ng pila ng mga rider na kukuha ng ayuda sa Quezon Memorial Circle ngayong unang araw ng special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery riders na hindi kasama sa mga una nang nabigyan ng tig 5,000 pisong ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Napuno ang circle at umabot na ang pila sa labas at paikot sa elliptical road at kinain na ng mga motorsiklo na nakaparada ang unang lane ng elliptical road. Maghapon ding babad sa matinding init ang libu-libong riders na dumagsa. May punto ngang gumamit na ng plywood ang iba para pantabing sa matinding sikat ng araw. May riders na 2:00 pa ng madaling araw nakapila na rito pero tanghali na hindi pa sila nakakapasok. Reklamo ng ilang rider, mabagal daw ang usad ng pila kaya nahilo na ang iba sa gutom. Ang iba, wala raw ang pangalan sa listahan. Libo-libong riders din ang pumila sa Makati Coliseum kaninang umaga. Marami ang madaling araw pa nakapila at may singitan pa raw. 150,000 riders ng delivery service at motor taxi sa Metro Manila ang target na mabigyan ng ayuda sa special payout ngayon hanggang bukas ayon sa DSWD. Open payroll daw ang ginawang sistema ng DSWD. Ibig sabihin, iisa lang ang listahan na hawak ng 4 na payout centers na itinalaga para sa Metro Manila riders ngayong araw. Kaya pwedeng pumunta ang riders sa kahit alin dyan para raw ito makatipid sila sa gas. Galing daw ang listahan sa mga transport network companies at associations. Lilinawin pa raw ng DSWD sa DOTR kung paano maisasama ang habal-habal riders o yung mga rider na walang kinabibilangang grupo o transport network. Tiniyak din ng DSWD na aasikasuhin nila ang mga rider na nagtatrabaho sa transport companies o networks na hindi pa rin kasama sa listahan ngayon. Humiling naman ang pangunawa ang DSWD sa mga driver at rider sabay pagtitiyak na tuloy-tuloy ang bigayan ng ayuda hanggang katapusan ng Abril. Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, matumal ang pagpaperehistro ng mga super at operator para sa Net Service Contracting Program na nagsimula noong Miyerkules. Kaya iniutos niya raw sa mga tauhan ng LTFRB na pumunta sa opisina ng mga TNC at Transport Group. 50,000 units ng bus, jeep at UV Express ang target ng DOTR na mapasama sa programa na layong bayaran ng mga tsuper sa kada kilometrong pagpasada at magbibigay ng 20% diskwento sa pamasahe para sa mga pasahero. Kami na po yung pumunta sa ating mga terminal para naman kahit papaano mas mapapabilis natin ang pag-onboarding ng ating mga operators at sa mga drivers natin for the Net Service Contracting Program. So we're expecting by Monday, makaasa po tayo na may
19,000, over 19,000 na jeepney, modern, traditional, and UV Express, kasama na rin yung EDSA pathway natin, na nakapasok na yung sa programa. Titiyakin po namin na kayo po ay eligible drivers, eligible public utility vehicle drivers, kayo po ay ma-assist po sa ilalim ng programa. Ano paraan na lang sir? Paraan lang sir. Para may mainit sir. Alas 2. Ang bagal doon sa verification. Mga alas 3. Tapos napakahaba ng pila. Baka yung iba dyan, hindi na makakuha. Sa tagal. Meron na doon. May pinulikat na doon. May pinulikat na, may sinugod na. Tapos ngayon, kala namin inaasahan po namin na kasama kami sa listahan. Pero wala pa rin po. Tapos ngayon, ganun po ulit yung gagawin sa amin. Papayin ko na naman po ulit. Kaya parang wala kami kasiguraduhan kung makakuha kami sa susunod. Isa lang ang masasabi ko rito, palpak ang gobyernong Marcos sa ginawa ho nilang payout. Kawawa naman ang mga ito. Walang mga kain pa ha, mainit, walang sistema na ginawa sa pamimigay ng ayuda. Alam niyo ho, nakakatuwa nga ho sana kasi mayroong ayuda, pero ang problema, lalo po ninyong pinapahirapan itong mga pobreng riders na ito sa ginagawa hong payout. Napakainit po ang panahon ngayon. So ito ho yung sukli ng gobyernong Marcos, walang sistema. Unlike sa panahon ni Duterte, hindi mo na kailangan pumila. Alam mo ho, kung saan ka pipila? Hindi po sa DSWD at lalong hindi sa mga kolisiyum. Saan ka pipila? Pipila ka po dyan sa mga remittances. Ang dami, GCash pwede. Ako sa panahon ngayon, nabanggit ko rin po sa inyo. Kanina, content ko po, nabigyan rin po ako ng ayuda. Cebuana ako, nakakuha. At saka yung iba pang remittances. Emmanuel, Palawan. Ganun po yung ginawa ni Pangulong Duterte noong pandemya. Pero ito, mantakin mo, ang ayuda yan, ilan lang po yan, 150,000, kabuhol-buhol pa. Siguro, ginagawa ito ni Bongbong Marcos, ng gobyernong ito, para sabihin, namimigay sila ng ayuda sa panahon ng krisis ng ekonomiya. Pero ang point natin dyan, kailangan pa ba magpaipal, magpakupal ang gobyerno? Hindi naman ninyo pera yan Pera naman yan ng taong bayan, pera naman yan ng taxpayer, huwag nyo nang pahirapan ang mga ito. Anong sabi ng isang rider? Meron na daw pinupulikat, inaatake. Tama nga ho. Meron pong namatay. Dahil lamang sa ayuda, kamakailan may inatake din. Ito ba ang gobyerno ni Bongbong Marcos? Walang mga puso. Kaya nagagalit yung mga ibang riders dyan At hindi maiwasan ikumpara ang gobyernong Marcos sa panahon ni Duterte nung pandemya. O di ba? Yung si Vice Ganda, napahiya doon sa jeepney driver. Anong sabi ni Vice Ganda? Anong sabi ng driver? Mas mabuti pa nung panahon ng pandemya kasi may ayuda. Ito naman may ayuda pero pinapahirapan sila. Pero ito hindi rin naiwasan na ipagkumpara ng mga riders ang Duterte admin sa Marcos admin. Kasi maayos ng Duterte admin pero ito pinahirapan sila. Ito, pakinggan natin po ang mga galit na mga riders na ito. Pag ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi katulad nung nakarang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin, gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, gano'n na lang. Hindi nila naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. Puta, 13 hours. May point si Kuya. Huwag niyong pahirapan yung mga tao sa pagbibigay ng ayuda. Kasi nangangailangan ang mga yan. Ito, 13 hours, nakapila. Anong klaseng gobyerno ho ito? Tama ho. Sa panahon ni Tatay Digong, inaayos ang lahat ng problema. Ayaw ni Tatay Digong na mahirapan ang mga Pilipino. Pati nga si Isko, nasita ni Tatay Digong, di ba? Naalala ninyo kasi nga may pumipila doon sa baha dahil sa, I think, ayuda rin po yun. Kasi gusto ni Tatay Digong hindi mahirapan ang taong bayan. Na ito ngayon, nasaksihan naman natin. Ang purpose nga lang yung nila makapagbigay lang ng ayuda para sabihin may ginagawa. Niluloko ang taong bayan, di ba? Ito ay nangyayari sa Metro Manila, pero may Visayas at Mindanao. Nangangailangan ng tulong. Naglalaway na rin yung mga taga rito, mga taga Mindanao. Kailan ba yung tulong darating? Ito 13 hours. Pakinggan po natin. 13 hours. Yes. Bakit umabot nagtsaga ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Kulang na lang magmura. Gcash, online. Online wallet. Para walang pila. Para walang pila. Para walang naghihintay dito ng mga tao! Meron na po, may namatay na po dito sa lugar na to. At sumalaki daw ang kanyang kaluluwa. Ayun po. Dahil sa sobrang Sa init po, sa sobrang lakas ng init. Lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuwaw. Walang libreng tubig! Anong oras kayo pumila? Alas 6 po ng umaga. Tapos, alas 12:30 ng gabi. Ngayon na kami na-releasean. Paano bang bakit umabot ng ganito kahaba? Medyo mas mabagal yung proseso natin ngayon Oo. Mabagal talaga yung proseso. Tapos yung ang napakasakit pa doon, may namatay pa na isa. Pero napakasakit doon. Isa kasama namin na namatay, inatake. Pati wala, mabagal talaga yung proseso sa loob, wala, mabagal. Tapos biro mo alas 6 pumila, ngayon lang nakuha. 12:30 na, di ba? Napakabagal talaga, sir. 12:30 ng gabi. Sipin niyo po yun. Pipila lang yung taong yun para sa ayuda ni Marcos na 5,000. Pero yung ayuda na gusto niyang maibigay sa pamilya, ayun pang dahilan na makitil ang kanyang buhay.
namatay sa kahirapan dahil pinapahirapan ng gobyernong Marcos. Kawawa ho ang naiwan ng pamilyang ito. Sino po ang mananagot? Managot dapat si Bongbong Marcos at DSWD. O ito, para magiging legit po na mayroong namatay, narito po yung balita. Ang rider na pumila para sa ayuda sa Quezon City patay. Ganito kawalang kwenta ang gobyernong Marcos. Ganito kagago. Alam niyo po, no? Bakit kailangan po dumating pa sa punto na yung mga riders, na yung mga Pilipino ay pagdaanan ang ganitong kahirapan? Tama yung isa, yung nakaputi. Bakit hindi natin gamitin yung GCash, mga e-wallet, Pimaya? Yun na po yung uso ngayon eh. Kung ayaw nyo mag-remittance, para lahat ng mga Pilipino ay hindi na po mahihirapan sa pila na yan. Alam nyo, ginagawang tanga ninyo yung mga Pilipino eh. Ginagawa ninyong patay gutom eh. Nakakalungkot. Dahil siyempre ikaw, nahihirapan ka sa hirap ng panahon ngayon, crisis. Ang hanap buhay mo, 10-vs driver, joyride, move it, naghabal-habal. So, ito may ayuda, alam mo qualified ka, pumila ka. Pag pila mo, hindi mo akalain, napakahaba ng pila, napakahaba ng sakripisyong ginagawa mo. Nainitan ka, naarawan ka, nagutuman ka. So ngayon, dido ka. Yun ang napala ng pobreng rider. Dapat may managot dito. Hindi ko po pwede na mabalita lang po ito ng mga mainstream media tapos walang managot. Isigaw po ninyo mainstream media na dapat managot ang gobyernong Marcos sa namatay na 10-vs driver dahil sa kawalang hiyaan ng gobyernong Marcos na ito. Putangin na, isang buhay na wala eh. Bakit siya pumila? Para makasurvive sa krisis ng ekonomiya. Pero nakasurvive ba? Hindi. Bakit? Namatay siya dahil lamang sa pagpila diyan sa ayuda. Kaya ito po ay pinuri rin po, no? Kasi naikumpara naman no, ng mga riders noong panahon ng pandemya at panahon ngayon ni Bongbong Marcos sa crisis kung paano mamigay ng ayuda. Pinuri rin po ni Yorme Isko, muna natin ito bago po natin pag-usapan yung balimbingan di umano. Pinuri rin po ni Yorme Isko si Pangulong Duterte kung paano siya mag-handle ng pandemya. O ayan at least nakikita ho natin, nagkakaroon ng comparison kung ano po yung ginagawa ng gobyernong Marcos ngayon kumpara doon sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte na nakaranas rin po ng crisis. Lalo na yung pandemya, mas malala ho yun kasi hindi ka makagalaw noon. Lahat ang ekonomiya sarado. Pero ito ngayon, nakakagalaw tayo. Kaya pag tinignan mo, mas matindi ang pandemya kumpara dito sa crisis na nakaharap ni Bongbong Marcos na bumagsak ang ekonomiya. Paano pa kaya kung si Bongbong Marcos yung presidente ng pandemya? Patay lahat ng mga Pilipino. Tingnan mo dito, 150 katao lang ho, 150,000 pumila, nagkalitsi-litsi, may namatay na. Unlike noon sa panahon ni Tatay Digong, milyon-milyong mga Pilipino walang pinipili nakatanggap ng ayuda. Wala man lang nabalita ang may namatay dahil sa pagkuha ng ayuda sa panahon ni Digong. Ito, pakinggan po natin itong pagpuri ni Yorme Isko kay former President Rodrigo Roa To Duterte. give credit where it's due. Si PRRD, alam ba, maga ngayon, di ba, maga? Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Nitira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD kasama yung mga cabinet secretary. Live press Yung pinagpasyahan namin, re-recumpirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultahin muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na ni... nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag namin ito barbershop. Nasa sitio lang ako natutulog eh. Tingnan mo, si Yorme Isko mismo nagsabi yan kasi si Yorme Isko noon, sa pandemya, hands-on yan. Laging nakatutok po sa national government. Yan narinig nyo. Nagmi-meeting, pagkatapos pag-meeting, nagkakaroon ng yung talk to the people at saka live conference si Tatay Digong panahon noon. Transparent si former President Duterte. Unlike ngayon sa panahon ni Bangag, wala kang nakapanood. Hindi mo napapanood si Bongbong Marcos na mayroong meeting ang mga gabinete at mayroong live conference. Walang ganun. So isa lang ang ibig sabihin, wala pong meeting si Bangag. Kasi si Tatay Digong panahon noon ay from time to time, 24 oras nakamonitor si Duterte. Nag-announce from time to time, kinakausap yung gabinete, mga local government unit. Ang mga Pilipino, pinapakalma. May ginagawa si Duterte noon. Systematic. Ngayon, si Yorme Isko, pagkatapos ngayon mag-meeting, automatic ura mismo, pag nagkasundo na, pipirmahan ni Digong, implement buong Pilipinas. Yan yung maganda sa panahon ni Duterte. Tuloy, Yorme. Pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ako nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo, tapos may threat sa buhay ng tao. Correct. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba yung minamaliit ko, itong krisis na ito ngayon, yung oil crisis? Hindi. Kaya alam may playbook to. 1973. Nangyari na to, no? 73 o 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yan? O APEC? nagkaroon ng OPEC, Ang point ni Yorme Isko ito, bago lumihis, bago lumayo. Nung panahon ni Tatay Digong, ang sinasabi niyang playbook, parang batayan, experience ba? Hindi pa natin naranasan yung pandemya
na naranasan natin nung COVID-19. Sa panahon ni Duterte, lahat tayo doon nangangapa. Sa panahon ni Duterte, nag-experiment ang gobyerno kung paano masolusyonan itong COVID-19 na tumama sa buong mundo na nag-cause ng pagbagsak ng ekonomiya. Yun yung point ni Yorme Isko, bago yun. Pero si former President Duterte ay kinaya niya yung pandemya na iyon, nasolusyonan niya. Lahat ng tao ay, tangina, buhay pa tayo ngayon, di ba ho? Hindi tayo natulad ng India, ng ibang bansa na maraming namatay. Nagiging safe tayo. Ang mga Pilipino noon sa pandemya, hindi namatay sa gutom. Tama ba? Namatay lamang dahil tinamaan ng sakit. Pero, ang gobyernong Duterte, hindi po nagpabaya. Naghanap ng solusyon, naghanap ng kung anong mga pamamaraan, mga eksperto ng konsulta, para matugunan yung krisis sa ekonomiya. Kaya nga hindi po natin naranasan yung pagtaas ng langis ng sobra-sobra. Hindi umabot ng 100 pesos ang presyo ng langis sa panahon ni Duterte. Kasi bakit? Matalino si Digong eh. Nag-iisip. Walang playbook, walang batayan. Pero, bakit nagawa ng paraan ni Duterte na masolusyonan yung krisis? Ngayon naman, sinabi ni Isko, ngayon may playbook. Under Marcos Alvin, kasi nangyari na ng 1973. I think sa panahon din ni Marcos Sr. Nangyari yun. Mantakin mo, yung senior pa, tatay pa ni Bongbong Marcos, tinamaan din tayo sa panahon niya. Wala tayong langis. Pero ito, si Bangag, hindi man lang nagawa ng paraan. Hindi man lang naibsan ang kahirapan sa ating bansa. Walang ginawa. Weak leader. Walang playbooks ng pandemya. Pero ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, may playbook. Eh di dapat, mas hayahay ang buhay ng Pilipino. Hindi dapat tumaas ang presyo ng langis ng tudo-tudo. At yung mga bilihin, hindi, wala sarang namatay. Pero bakit may nangyayaring hindi maganda ngayon? Kasi weak leader si Bongbong Marcos. Tuloy, Isko. O, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So, ang point ko, ngayon, ang problema lang natin, ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. Correct. Noong araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, Matapang. sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi, there is, yung clock, umiikot, pero alam mo, may namamatay. You cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang eh. Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay? May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganun data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Oh, dahil hindi ka talaga mapapakali. Kita nyo, pati si Yorme Isko, humahanga po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nakakahanga naman kasi. Alam nyo, walang question ang pagresolba ni former President Duterte nung panahon ng pandemya. Which is, ito dapat yung sinusundan ni Bongbong Marcos kung paano mamigay ng ayuda. Ang point dyan, meron na tayong pattern. Susundan mo na lang. May sistema na. Mas mahirap na ho noon kasi bawal lumabas eh. Nakakamatay pag lumabas. Pero ngayon, anak ng kagong si Bongbong Marcos, nakaka-jogging pa nga eh. Naghahamon pa nga ng wits eh. Nakipag-date pa nga eh, si Bongbong Marcos. So walang threat sa buhay ng bawat Pilipino at pati sa mga opisyal ng gobyerno upang gampanan yung kanilang mga trabaho tungkulin ng maayos. Pero bakit hindi nila nagagampanan ng maayos? Kasi nga, wala silang puso at malasakit sa mga Pilipino na tumulong. Napipilitan lang ang mga yan eh. Kasi nga may pera din naman dyan eh. Huwag na nating pag-akait yan, huwag na nating itanggi na yung ayuda ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino, may kita sa dyan. Lahat ng government official, DSWD, kung sino ba, Poncio Pilato dyan, may kita kayo dyan. Ba't nagawa ni Digong noon? Hindi nga makagalaw ang mga Pilipino noon dahil pandemya, takot mamatay, takot mahawa. Pero bakit walang namatay sa pagpila ng ayuda? Sabi ni Isko, bilis kilos, action agad. Ganun dapat talaga. Hindi pang iwi-iwi. Tingnan mo. Merong iginawat na state of emergency, state of energy emergency, na para suspindihin ang excise tax at value added tax sa langis at iba pang produkto para maibsan ang ulang habas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ginawa ba ni Bongbong Marcos? Hindi niya ginawa. Bakit hindi niya ginawa? Kasi nga, baka naman mabawasan ang komisyon nila at kita nila diyan sa mga oligarkiyang nagmamaniobra ng dambuhalang mga oil companies. Wala, useless. O tingnan mo si Isko, pati si Isko Hindi po talaga may tanggi nating mga Pilipino, pati kayo mga bubonistang tanganista, los-los ninyo, mas nakatanggap pa kayo ng ayuda kaysa mga Duterte diehard supporters sa panahon ni Tatay Digong. Putang ng ayuda ni Bongbong Marcos, payat yan. Walang sinabi yan sa ayuda ni Duterte. Ayuda ni Duterte, withdraw ka lang. Pupunta ka dun sa remittances. Magkano? 8,000. Unang first trans, pangalawa, second trans, 8,000, 16,000 agad. Meron pang third trans, yung iba, umabot pa na 20,000 ang nakuhang ayuda. May namatay ba? Wala. Kaya nakakahanga si Duterte. Buti pa si Yorme Isko. Na-appreciate niya yung ginawa ni Tatay Digong noong pandemya. Na systematic, bilis kilos, action agad. Yun dapat ang sinusundan ni Bongbong Marcos. Kasi nga, di ba sabi niyo, ipagpatuloy. Ang problema kasi sa mga hinayupak na to, mga nasa gobyerno, ayaw pa sundan yung epektibong sistema na ginawa ni Tatay Digong noong panahon ng pandemya kung paano mamigay ng ayuda na ligtas at hindi gutom ang maraming Pilipino. Paano ba ginawa ni Duterte yun? Ayaw niyo magtanong.
Puta, balikan nyo na lang ho yung mga official ng DSWD ni Tatay Digong na pag kumuha ng ayuda. Bakit nagawa ni Digong? I-download lang dun sa mga remittances. Pero kay Bongbong Marcos, kailangan talaga magpaipal para sabihin may ginagawang tulong, hakbang, ayuda ang gobyernong ito sa panahon ng krisis sa ekonomiya. Putang ina, ilalo kayong binabatikos at lalong nagagalit yung mga nakatanggap ng ayuda. Hindi nyo naman pira yan. Dapat lang magalit ang mga ito dahil mas pinapahirapan po lalo ninyo. Kung walang ayuda, hindi mamatay yung isang 10-base driver. Dahil sa palpak ng gobyernong ito, hayan, disgrasya ang inabot ng pobreng rider na ito. Rest in peace po, Sir. Sana po managot ang dapat managot. Okay, balik pa rin tayo kay Yorme Isko. Mag-usapan pa rin po natin yung stand ni Yorme Isko. Kasi binabatikos po ito ng ibang mga DDS. Sa kanila yan, opinion nila yan. Pero ako kay Yorme Isko, nakitaan ko pa rin siya ng magandang, maayos na leader ng Maynila. Sayang lang, hindi nanalo sa pagkapangulo. O ito, noong campaign period 2022, si Yorme Isko, nanindigan talaga siya na kapag siya ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Tatay Digong ay hindi niya ipapadala sa dahig. Kailangan po dito siya litisin kung meron siyang kasalanan. Dahil ang Pilipino nga ho, na hinahatulan sa ibang bansa, mga OFW, ipinapabalik po natin. At may blood money pa nga. Blood money, di ba? Mag-i-invest pa ng gobyerno, maglalabas ng pondo para sa mga naipit na mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo kung saan nahatulan ng kamatayan. Kaya tama po si Yorme Isko dito. Lahat naman dapat ang isang Pilipino kung may kasalanan sa Pilipino, sa Pilipinas, sa Pilipino managot. At sa Philippine Court dapat elitisin, hindi po sa ibang bansa. Kaya pakinggan po natin yung consistent na statement ni Yorme Isko patungkol po dito sa nangyayari kay former President Rodrigo Roa Duterte. Narito po. Ako, mananatili yung position ko. At I think I owe it to the public when I said this in 2022. May sinabi ako, ito'y singilin sa akin ng utaw to eh. Ano sabi ko? Walang Pilipino na mangyayari na madadala sa ibang bansa hanggat tumatakbo ang hudikatura natin. Yun ang stand ko noon. At yun ang stand ko pa rin ngayon. Kaya sana, matapos na yung pagpapasya na later on, kung tama ba yung nangyari sa mata ng batas, yung kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi may question na ngayon, di ba? Inaalam na nila kung tama o mali. Pero ako, ay paninindigan ko pa rin yung sinabi ko. Kasi ang katwira ko doon, Oli, simple lang. Ang analogy ko doon, na-interview mo ko about it eh. Meron akong sinabing analogy doon. Kung yung Pilipina nga o Pilipino, bibitayin na lang sa isang bansa. Dahil nagkasala. At napatunayan ng may sala. At sisentensya na. Ipapatupad na sentensya. Di ba gagasta pa tayo ng taxpayers money? Bibilin pa natin. Ang tawag natin ay blood money. Para kunin natin yung Pilipino. Because the same thing with Americans. Ganun din ang gagawin nila. Or any other nation. But ito, kasi stopel na tayo eh. Stop, yung stop is a legal term. But ano na tayo eh. Nandun eh. Ngayon, kailangan malaman natin dito, sa pagpapasya rito. Sa Supreme Court yata, pinal yung kaso, no? Yung paglilinaw. Kung mali ba o tama yung ginawa kay President Duterte. So that we will know and learn our lesson very well next time. Sinabi ko na bago pa mag-eleksyon ng 2022. At hindi nagbabago yung pananaw ko na yun. It may offend somebody. But I am now only opining or opinion ko to. At paniwala ko to na hindi dapat. Diba? Kasi yun nga ang katwiran ko. Yung Pilipino nga nasa abroad eh. Pinakuuwi pa natin eh. Ginagastahan pa natin ng taxpayers money. Bilang paglingon as being a citizen. Tayo nagsosoga pa abroad. Ngayon, tama ba yun? Sa mata ng batas, hindi naman ako para humusga. Tama ba yung opinion ko? Hindi rin para ako magsabing tama yung sarili kong opinion. At titingnan ko yung magiging pasya ng Korte Suprema sa sitwasyon na yun. Pero in a given situation, what I said in 2022, again, it's the same position that I have. My opinion. Tama ho, dito si Yorme Isko. Naalala ko po yung statement ng yumaong Senador Miriam Defensor Santiago na yan din po yung sinabi niya, yung sinabi ni Isko Moreno na yung ICC, International Criminal Court, ay magiging last resource lang po yan ng isang bansa, kahit hindi Pilipinas, sa ibang bansa, kung hindi po gumagana ang justice system. Gumagana po ang ating justice system at magagaling po yung mga abogado sa ating Korte Suprema at marami na pong mga kaso ang naresolba. What for example, yung Ampatuan Massacre, di ba? Naresolba po yan, maraming kaso na nahiyain dyan sa Supreme Court at nabigyan po ng hustisya. So itong ginawa ko kasi ng gobyernong Marcos ay talagang pamumulitika lamang. Ang gusto lamang ay patahimikin ang ang mga Duterte, no? At ang mga supporters ng mga Duterte, tinatakot, lahat, mga kritiko. Pero hindi po yan part ng demokrasya. Ang demokrasya po kasi, pag may bumabatikos at may pumupuna sa inyo, hayaan nyo lang po. Dahil iyan ang tinatawag na constructive criticism. Si former President Duterte, more on constructive criticism lang naman siya eh. At for example, yung sa PhilHealth, isiniwalat ni Tatay Digong. Yung sagaan, puro blanco, isiniwalat ni former President Duterte.
Ngayon, nung nagkaroon ng eleksyon na medyo malakas ang Duterte, Team Duterte, ang ginawa, ayan, kinidnap si former President Duterte, until now, hindi pa rin nakauwi. Kaya tama po yung stand ni Yorme Isko, dito rin po ako humahanga kay Isko Moreno. Dahil narinig ko rin yan, sumusunod ako sa kanya, yung pangangampanya, Isko kami, Isko Sara kami. Talagang paulit-ulit niya sinabi niyan. Hindi niya ipapadala si former President Duterte diyan sa dahi. O ito naman tayo sa issue ng balimbingan. Sabi daw, balimbing na si Yorme Isko dahil nga sa panahon ng pangangampanya, banat ng banat kay Bongbong Marcos. Pero ngayon, ay dumidikit di umano kay Bongbong Marcos. Alam niyo, ako naintindihan ko itong mga kagaya ni Isko. Hindi lang kagaya ni Isko, pati yung si Pambari 4. Kasi nga, ang iniisip nila, hindi sa sarili nila. Ang iniisip nila yung constituent. Kung ano po yung pupunta sa kanilang, sa kanilang pamahalaan, sa kanilang syudad. Kasi kung makipagtigasan si Isko dito, baka wala pong mapupuntang ayuda o mga proyekto dyan sa Maynila. Tandaan po ninyo, milyon din po ang umaasa kay Yorme Isko. Pero anyway, hindi po ako magsasalita in behalf of Yorme Isko. Pakinggan natin si Yorme Isko at bahala na po kayo maghusga. Narito po, bumalimbing ba si Yorme Isko o binodo lang niya si Bongbong Marcos? Pakinggan po natin. Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain na ba yun? Wala akong ganun. Action Demokratiko ako. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Alo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, asukal, naalala nyo yun? Yung mga unang asukal, sibuyas, lahat, anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinudot sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto demokrasya yun di tapos na ako, wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, boom, malik ka na. So I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ka sumisa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Halimbawa lang, let's just, ano lang tayo, total nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto niyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. I will do the same. Whoever sit in Malacanang, because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong, hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod, ipagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babangon sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag akong magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong crisis na ito. Ayan konting komento lang ako dito. Lumalabas sumabay lang at nakisama lang si Yorme Isko kay Bongbong Marcos para po sa mga taga Manila para maambunan ng kung anumang biyaya galing sa national government. At siyempre naman, ang gagawin niya, susuporta rin po siya kay Vice President Inday Sara pag naging presidente si Inday Sara. Kontento na po ako doon. Bahala na po ang maraming Pilipino maghusga kay Yorme Isko Moreno.